Okay, so good day sa inyo, no? So ito ngayon, ang i-discuss ko ngayon is a basic review, fundamentals ng differential equations. Then later, we'll show you mga calculator techniques. If ever hindi natin alam, isolve. So paano ba gagawin, no? So ito ay, aside from the normal solution, ang gagawin lang natin pagkatapos niyan is the calculator techniques. Sige, so simulan na natin. Hmm. That is order, degree, and type. So anong ibig sabihin niya? Kapag sinabi nating order, pag hinahanap yan sa problem, tandaan nyo, pag sinabing order, yan yung highest ang hahanapin mo sa equation. Highest, no? Tandaan nyo. Pag sinabi nating degree, yung exponent of the highest order. Highest order. Ayan. Pag sinabing type, dalawa lang naman yun. Pag sinabing ordinary, yun yung mga naka dy over dx, pwedeng dx over dy, pwedeng y prime, pwedeng to the second order, no? Yan yung mga ordinary, no? So on and so forth. Pag sinabi naman nating partial, from the word itself, partial, let's say partial of m of y, di ba? Or partial of y over partial of x, so on and so forth, no? So meron siya tinatawag na partial. So dito, automatically tingin ka agad kayo sa highest order. Ano bang highest order dyan? Ito, dito, order mo ay 2. Anong exponent doon? 3. Ang tawag doon is the degree. Anong type niya? Ordinary. So ganun lang. Huwag papalampasin ito, no? May encounter sa exam, sa board exam, huwag palalampasin. Madali lang tong order, degree, and types, no? Okay, sige. Let's continue. Okay, next. Okay. Ayan. Oy, so medyo parang ano. Actually, may mga solution dito. Pwede si Bernoulli, pwede si first order. Ay, hindi ata si first order. Si Bernoulli lang. Saka si, I think, homogeneous. Pero tingnan natin, no? Or variable separable. So, most likely, ang ginagawa ko dyan, kapag nakita tayo na equation na ganyan, is we will simplify, no? Pwede ko sabihin na pagsasamahin ko yung dy. So, y dx, x squared plus 4 dy. Ito, automatically, alam natin, kapag ganyan ang itsura, variable separable na. Kasi, i-divide ko lang both sides yan. Di ba? Pati dito, i-divide ko rin both sides. Now, magka-cancel ito, then ito rin. So, ang matitira dyan is dx integral of x squared plus 4 minus the integral of dy over y is equivalent to the integral of 0. So, yan na yung magiging equation. So, ito alam na natin to. Madali nang sagutan tong ano eh. Tandaan nyo, ang du over u sa integral ay ln of u plus c. So, similar, copy lang natin yung y, palitan mo ng, palitan mo yun ng y, yun yung magiging sagot. Okay, so ngayon dito sa case na to, ang medyo pag-iisipan natin ay ito. Kasi kapag tinest ko to, let's say u, let's say u is equivalent to or simply x squared plus 4. Or kapag chinek ko kasi yan, kinuha natin yung derivative du 2x dx. So kapag divide ko by 2, although may integrating factor naman, pero ang problema, may x. Eh wala namang x yan. So paano yun? Hindi po pwede yung ln. So gagamit tayo ng anong method? Yan ay trigo substitution. O i-recall natin sa integral. Magmano-mano muna tayo. Tapos mamaya natin lalagyan ng calculator technique, substitution.
Okay, paano ba yan? Paano ba ang trigo substitution? So ganito lang yan guys. No? Pag sinabi natin trigo substitution, you will substitute it by trigonometric. Okay, sa trigo substitution, recall lang natin, no? If this is the right triangle, ito yung angle. Tatlo lang ang pwede mong gamitin dyan. Itong tangent, theta, no? Na kung saan, yan ay meron kang ah, opposite over adjacent. Okay, tapos merong sine theta, merong opposite over the hypotenuse. Then we have the second theta. So, ang second theta is the hypotenuse over adjacent. Okay, alin sa tatlo? No, malalaman mo yon depende doon sa given. So, ang u natin muna dito is simply x squared plus 4. Okay, kapag ganito ang u natin, let's say for example, naka a squared plus u squared, automatically, u mo is equivalent to a tangent theta. So, ibig sabihin, sa case na to, ang ating tangent theta is equivalent to u over a. Based dito. Okay, pag sinabi naman nating u or sabihin natin na what do you call this? Itong a squared minus u squared. Kapag ganyan, u is a sine theta. So dito is u over. Kumbaga sa ano, yan din yung u over a natin, no? So depende, yung u mo magiging opposite, 'di ba? So magbabago lang positioning. At ganoon din naman kapag sinabi natin u squared minus a squared, ang gagamitin mo is u is equivalent to a second theta. So second theta is also u over a. So you will notice similar un over a, but the position is nagbabago. Nag-iiba siya. Ngayon, alamin natin, ano ba ang sagot dyan? Now, for the tangent theta, no, alam naman natin that opposite over adjacent. So gagamitin natin yun natin is, kumbaga sa ano, u is x squared plus 4. Okay? So, ang u squared natin is x squared. Galing dito yun eh. Tapos, ito yung a squared. Kaya pwede ko masabi, kapag kinuha ko yung square root, u is equal to x, a squared is equal to 4, is a is equivalent to 2. So, substitute mo na. Di ba? So, substitute. Kaya nga, ang tawag is trigo substitution. X, 2, tangent of theta. Take the derivative, 2 second squared of theta. D of theta. So, take, okay, so meron ka ng 1 half dx second squared theta. So, pero, saan natin gagamitin yan? Okay, gagamitin natin yan dito kapag sinubstitute natin. Kaya nga ang tawag is trigo substitution. Kasi, instead na masubstitute ko directly, supposedly kasi dapat ito yon. Pero gagawin natin is papalitan natin yung mga value ng x into u. So, ano iba yung dx? That is, kung di ako nagkakamali, no? That is, uh, pero tandaan nyo, may integrating factor pa tayo. So, that is, dx is equivalent to second squared of theta or 1 half second squared of theta d of theta. Okay, yung x squared naman natin o yung tinatawag natin na x squared is equivalent to uh, or yung ating pinaka magiging, kasi sasabi ko yung value ng x eh. 2 tangent theta yan. So, 2 tangent of theta squared plus 4.
So basically, labas ko na yung 1 half. Okay, secant squared of theta, d of theta, ito ay magiging 4 tangent squared of theta plus 4. So kapag nilabas ko to, secant squared of theta, d of theta, ihiwalay ko tong 4 tangent squared of theta plus 1. Therefore, is secant squared of theta, d of theta. Then, ah kung di ako nagkakamali, ang lalabas dyan, no? Pero dahil nga meron kang 4, ah kasi magiging 4 tan squared theta yan. So, ilalabas ko is, ito ay magiging, kumbaga sa ano, ah ilabas ko yung 4 tangent squared theta, then ito yung 4, no? Okay. So, ngayon, dahil ito ay meron kang integrating factor, kung di ako nagkakamali, ha. So, that is, magka-cancel to. Ngayon, if familiar kayo dun sa kanina, di ba? So, meron tayong u is equal to x equal to 2 tangent ko naman yung dx. What is derivative? 2 seconds squared of theta. So, again, I think hindi na pala kailangan i-divide sa 2 kasi nakuha naman na yung dx, no? So, i-apply lang natin doon sa 2/4. So, ang mangyayari dyan, yung 2/4 mo will become d of theta. So, that is equivalent to 1 half theta plus c. Pero hindi pa yan ang sagot. Kasi bakit? Kailangan kong i-substitute ulit. So, ito yung pipiliin ko. O ano ba yung u natin? A natin ay 2. So, that is 1 half. Okay, kasi arc tangent yan eh. Kapag kinuha mo, that is arc tangent of x over 2. Pero hindi pa tayo tapos, no? Okay. So, that is the part na yan, no? Then ito, alam naman natin, that is ln of y minus ln of y equivalent to c. Pero again, this is particular. Pag sinabi natin particular solution, may values yung x and y natin. Again, may values ang x and y. So, anong values ng x and y? The values of x and y must be what? Substituted to 4 and 1. Okay, so halimbawa, kukunin ko yung value ng c. O dito ko na ilagay para kita. O 1 half arc tangent 4 over 2 minus ln of 1. Eh, alam naman natin kapag ln of 1 nagiging 0. Kaya, ito yung magiging value ng c. Kaya, therefore, kapag kinuha na natin yung pinaka-final answer, ay ito na yun. The final answer will be 1 half arc tan of x over 2 minus ln of y is equivalent to 1 half arc tan of 2. So, ito na yung pinaka-final answer. Okay. Yan yung final answer. Okay. So, kung medyo nagulaan, ulitin ang video. Pwede niyo naman siyang makita, no? O pwede siyang screenshot, no? Sabi ko nga, wala, naka-video naman ito, so you can open, okay? So, wait lang. Ano ko lang yung aking, hanapin ko lang yung aking calculator para makita nyo yung pinaka magiging value ng calculator. Wait lang. Calculator. Ayan. Okay, so going back. Okay, so ngayon meron na akong calculator. So again, ano ang sagot dito? Kung nare-recall nyo. Anyway, ang gagamitin kong calculator, although ang allowed sa PRC ngayon, guys, is yung CARSE at yung Canon. Ito, hindi na kayo pag-examine pag ito ang calc nyo. Pero similar lang naman kasi yung CARSE at Casio. So parang ipapakita ko lang kung paano ginagawa, no? Kaya kung marunong kayo ng CARSE, ng Casio, I suggest CARSE. Pero sa Canon, okay lang din naman. Wala rin problema, no?
Okay, sige. So I think we can now uh, answer it. Kung naalala nyo kanina, yung ang pinakasagot natin, ang answer ata nito is, di ba, 1/2? Try natin kung pwede sa calculator. X over 2 minus ln of y equivalent to 1/2 arc tan 2. Okay, so dito sa calculator technique, madali na tayo mag-substitute sa calculus kasi may values na yung x and y. We don't need to, ano na, to assume. Kumbaga sa ano, hindi na natin kailangan mag-assume, no? Kasi pag nag-assume, sabi nga, mahirap na, masakit daw. Anyway, so dito tayo sa may part na to. Okay, so now, as you can notice, in the solution, gagamitin ko yung calculator. Ang technique kasi natin dito, guys, is we will try to equate it in terms of y. So, pwede naman. Guys, itong gagawin ko lang, itong 1/2 arc tan. Kailangan mo lang ng algebraic manipulation. Ililipat ko sa kabila yung arc 1/2 arc tan 2. Tapos ito ay magiging ln of y. Ang tanong, pwede ba mag in terms of y? Pwede, kasi i-raise ko lang sa iyan. Ito rin, raise ko sa i. Kaya matitira dyan, yung kailangan kong i-calculator ay ito na lang. E 1/2 arc tan x over 2 minus 1/2 arc tan over 2. So, ang tanong, sir, parang humirap ata. Mahirap talaga yan kung ikaw magdi-differentiate. Gagamit tayo ng calculator. Ang gagawin lang natin is isa-substitute natin yung values natin. So, maging consistent lang sa isa-substitute. So, given naman na yung x dito, sinabi na is 4. Alam na rin natin yung y na 1. Okay, yung c na lang ang kukunin natin dyan sa part na yan, no? Okay, so dahil yan ay particular solution, we will, uh, again, take note, kapag gumagamit kayo ng calcu, dapat ang mode ninyo ay what? Radian. Again, radian. Okay, so paano ba yung radian? Makikita mo yan dito sa mode ng shift mode 4. Ayan, naka-radian na tayo, no? Para safe, no? Although pwede naman yung degree kasi may certain type. Ano, pag trigonometric kasi, kinakailangan naka-radian. So, shift DDX function. So, kailangan lang natin isulat sa ganyan. Sa calculator, yung DDX function. So, itong DDX function na yan, no? Ilalagay natin ito. Kasi yung i-differentiate natin. Okay, sige. Tapos, lalagay ko na dito. So, E raised to, magbalagay kayo ng parenthesis, 1/2. O, aning arctan. Then, alpha x over 2. Okay, parenthesis. Minus 1/2. Then, arctan 2. Okay, so ganyan yung mangyayari. Okay, so substitute. Ngayon, ang tanong, ano yung magiging value ng x? Kung ano yung naka-substitute, 4. Okay, so dapat yan lumabas. Kapag syntax error ang lumabas sa inyo, parenthesis lang yon. Okay, wag lang yung math error. Pag math error kasi talagang hindi siya pwede, no? Syntax error, ibig sabihin, parenthesis. Okay, so meron na tayong dy over dx dito. Ngayon, ang gagawin natin is maghahanap tayo sa choices. Dapat ito ang lumabas. Okay, let's say ito yung letter A. Okay, isa-substitute ko na, dapat mag-equal tong dalawa. Okay, let's find out kung mag-equal ba. Okay, so tingnan natin, no? Yung pinaka magiging ano.
kung mag-equal ba siya or something like or parang ano kasi ang gagawin natin, mag-substitute tayo eh. Kukunin ko yung dy over dx. O ito pala, itong letter A. So dito ka sa letter, ay sa tanong, balik ka doon sa tanong. Siguro pwede natin gawin is i-dy, i-ano ko na. Di ba, naka y dx tayo kanina. Tapos x squared plus, kailangan mo lang dito talaga lang algebraic manipulation. Di ba, nakaganito din tanong natin, dy over dx. So, kailangan yun na siyang maganito. Yung y mapupunta dito sa taas, tapos x squared plus 4 dito sa baba. So, ito ay yung 0.05. Yung y natin is 1. Ang x squared natin ay 4 squared plus 4. Ano ba tong 1? 16 plus 4 is 20. Tingnan natin. Ano ba yung 1 over 20? So kapag kinuha mo yung 1 over 20 ay, so makikita nyo dito sa screen, pwede pala, no? 0.05. So ibig sabihin, kahit hindi tayo marunong mag-calculus, alam na natin yung sagot. Yan ay trial and error method. Malaking tulong na yan. Lalo kapag hindi nyo alam sa board exam, yung solution talaga. Pero naalala nyo ako, ay ito yung tinuro ni Sir Carlo, 1 point yun. Sayang. Considered pa naman minsan niya na on the average o nasa baka difficult, di ba? So sayang, no? So pag ganyan, most likely, hindi naman, although hindi ko may pangangako na lahat, 100% sa calculus ng DE na kukuha. Pero at least marami sa mga first order solutions kaya ng calculate. Okay? Sige. So I think we can now clear this. Okay. Paki-ano na lang, no? Ulit. Okay. Find the complete solution. O, ito, paano kaya ito, no? Okay. Ito guys, may maliwanag na ano, simple. Kapag may simple, use the homogeneous. O lecture muna. Ano ba yung homogeneous? Ito, para to sa mga hindi naintindihan no? Yung discussion noon. Ano ba yung homogeneous? Pag sinabi natin homogeneous, meron tayong equation, di ba? Kumbaga, may m, x and y, dx. Di ba? Let's say, yan yung n, x and y, dy is 0. Kapag simple ang n, ang gagamitin ko is y is equivalent to vx. Then take the derivative v dx plus x dv. Ano ba yung n? Yung nandito, yung malapit sa dy, yun yung n. Kapag m ang simpler, ang gagawin ko is u xy du x dy plus y dx. Okay. So ngayon, ano ba ang simple? Ang simple yung dy. Ito yung kasi yung n. Ito yung m. Therefore, I can use the y is equivalent to bx kasi isa-substitute natin yan sa lahat ng values ng y. Yun ang ibig sabihin. Kaya tinatawag natin na homogeneous substitution or differential equation. Sige, let's start. So 3x, yung 2y, that is 2vx. Okay, ano ba yung dx natin? Dx lang. Plus 2x v dx plus x dv. So, gagawin mo lang dito is uh, kung 3x to, so 3x dx plus 2vx dx plus 2vx dx plus 2x squared dv, 0. So, may common sa kanila. Bago tayo magpatuloy, laging tignan, baka pwedeng i-simplify. So again, ito para sa mga long solution kasi baka hanapan kayo, balang alam natin masabi, di ba? Ng mga long solution. At least alam nyo kung paano i-solve by long. So lahat-lahat may common na x, pwede kong i-simplify. At pagsamahin ko lang itong dalawa. So lalabas 3 plus 4 v dx. So ito na yung solution natin. Plus 2x dv 0. Okay, ang tanong. Ito bang una pwedeng i-variable sa parabol? Hindi, no? Kasi bakit? Mahirap pag-iwalayin to. Iisang term. Diba? So, ang gagawin lang natin is
isip tayo ng paraan para pagbalik. At nga, yung gumamit tayo ng modules. So ngayon, para gusto ko nang gamitan ng variable, i-divide ko lang dun sa dalawa na common sa kanila. Okay, so ito yung x, then the 3 plus 4b. So therefore, kapag kinuha ko yan, ito magka-cancel to. Ito rin. So therefore, that would be integral of dx over x plus the integral of 2 dv, then 3 plus 4b. Okay. So ito, alam na alam nyo na to, ln of x. Ito, mag-test ka dyan. U is equivalent to 3 plus 4b. Du is equivalent to 2 dv. Kasi 0, 3, di ba? So dahil andyan na yung 2, no need to, no need to divide it. Andyan na kasi. So ang gagawin natin, that is uh, ln na. Take the integral of ln 3 plus 4v is equivalent to c. Alam nyo sa logarithmic rule, kapag ang ln of x plus ln of y, pwede siya maging ln of xy. Tandaan nyo yan. Anong gagawin natin dito? So, pwede ko pagsamahin to. No, ln x 3 plus 4v is equivalent to c. So, again, pwede mo tong erase to e. Kaya matitira x 3 plus 4v is equivalent to c1, where c1 is equivalent to e raised to c. Okay, hindi pa tayo tapos kasi kailangan mong i-substitute ito. Kaya nga tawag ibabalik mo siya sa original niya in terms of y and x. So therefore, v is equivalent to y over x. So substitute mo dito. So x 3 plus 4y over x. Okay, so kunin ko yung aking LCD here. So meron kang LCM dito, LCD. X divided by 1x times 3x plus 4y. Okay, multiplied by x is equivalent to C1. Okay. So actually, dyan sa case na yan, no, sa homogeneous na yan, no, kung pwede na yung sagot na yan. Pero depende kung ano yung nasa choices or kung ano yung solution. No? Pero kung gusto na talaga natin no, na maging, tawag ito, what do you call this, maging masimplified talaga in terms of uh, simplification, ito yung lalabas dyan, no? Kasi di ba, okay, so kasi kung ito magka-cancel ito eh, di ba? Then, ngayon, alam naman natin, eh, dahil nga ito ay C1, e raised to, di ba, e raised to 2C yan. Pwede pa ako mag-multiply, something like that. Or, check ko nga yung, yung aking, anyway, ito pala, kung di ako nagkakamali, wait lang that is 2dv, 3 plus 4v. Mhm. Mhm. Okay, 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 okay. 2, 3. Okay. So, ang mangyari dito is, I think, meron siyang simplification dito sa 3 plus 4b. Okay. This is, ah, i-ano ko lang itong part na to. Wait lang. May nakaligtaan lang ako. Ano lang, erase lang itong part na to. Okay. Wait lang Meron na tayong nakalimutan. Okay, ulitin ko lang dito sa part na to. Okay, so ulitin natin, no? So ito ay magiging x, then 3 plus 4v, then C1 e raised to C. So tingnan natin ito. Kapag in-integrate mo to, kung di ako nagkakamali, no? Dyan sa part
ng equation na yan, 2db plus, ang u natin is 3 plus 4b. Take the derivative, 4db, ayun. Oo. Hindi ko to nakita kanina. Kaya may 1/2. So, this should be may 1/2 to. So, ngayon, dahil may 1/2 siya, that is, kumaga sa ano, ang lalabas is 1/2 ln. Pero ito, ilalagay ko yan dito sa taas. So, magiging ganito siya, may 1/2 siya. Ayun. Kaya ito ay may 1/2. Okay? Okay, so ngayon, dahil may 1/2 yan, pwede kong i-multiply sa 2. So, magiging x squared to. Ito ay 3 plus 4 v is equivalent to, let's say, C1 pa rin to, pero yan ay ano, C1 is equivalent to E2C. So therefore, dahil alam na natin yung value ng V, substitute Y over X. Okay, take the value of X divided by 1, X, 3X, plus 4Y. Ito magka-cancel tong X squared. Okay, kaya ang lalabas dito is, this will be the final answer, no? X, 3X plus 4Y is equivalent to C1, where C1 is E raised to 2C. Pero ito na yung final answer. Okay? So again, what is the technique dyan? Yung ating mga solutions. So ngayon, siyempre hindi natin alam yan. Hindi tayo marunong. Ang gagawin ko is kukuha ako ng calculator. No? Kakalimutan ko muna yan, pero ang hindi ko lang makakalimutan dyan, yung radian mode. Wag nyo kalilimutan yung radian mode. So ulitin natin, ano yung answer natin? Kasi palalabasin natin yung sagot eh. Let's say letter A is, ano yun? X, 3x plus 4y. Anyway, ito ay general solution. Dahil walang value. So, paano pa ganyan, sir? Paano kanina particular, nag-substitute lang? Tayo magbibigay ng value. Ako usually kapag ganyan, ilalagay ko lang dito ganito. No? Yung x ko is equivalent to 1. Yung c ko ay 2. Yung y hahanapin ko na lang. Okay, sige. So, paano yan? Kaya ba natin, pwede, na ano na kung paano, no? Paano natin, kumbaga sa ano, mapaghihiwalay. Mm. So ito guys, kung titignan mo ito mabuti, pag uh, inano ko ito, kapag distribute ko, mahirap na kasi magsasama yung X and Y. So huwag yung gagawin no, na distribute. Pero ito, kumbaga sa ano, pwede nating i-divide by X. Okay, yun natin, no? I-ano natin, no? Kasi mag-iisip tayo ng paraan. Etong X, 3X plus 4Y, C, i-divide ko muna by X. Kaya ang matitira dyan is 3x. Pagka-cancelin plus 4y is equivalent to cx. Di ba? Kapag sinabstitute ko tong 4y, nilipat ko doon sa kabila. Ang matitira na lang is y c over x minus 3x over 4. O di ba? So kailangan mo ng algebra. Ngayon, anong gagawin natin? Hayaan na natin si calculator mag-solve para sa atin. So, ddx function. So, tayo na magbigay ng value ng C. C is 2. Yung X, ilagay mo lang dyan. Okay, minus 3X. And then we have 4. Again, X is equivalent to 1. Meron kang negative 5 over 4. So, try natin. No? Ang nasagot sa board is negative 5 over 4. Pero paano naman kapag gusto mo ng kunin na yung sagot? Eh, tingin ka dito sa may dy over dx.
Tingin ka dito sabay dy over dx. So magiging negative 2x. Ito naman is 3x plus 2y. O, di ba? Kuhang-kuha, no? Kuwang-kuha na yan. Paano yung wala tayong y? Kapag walang y, hanapin. Pwede naman hanapin yan. So, pwede mo siya kunin dito. Ayun, no? Di ba meron ka lang value ng c? So, 2 over 1 minus 3 times 1 divided by 4. So, ano yung magiging value ng y mo? 2 minus 3, that is negative 1. Okay, negative 0.25. So, meron ka lang value ng negative 1/4. So, by substitution, kailangan ito lumabas to by negative 5 over 4. Yung nakuha natin. So, isa-substitute natin yung x na 1, tapos yung c na 2, divided by 2 na 1. So, let's try. Ito ay magiging negative 3 plus 4. Ha, let's check, no? So, ang x natin is 3. Ang y natin is negative 1/4. Ayun. Erase ko lang itong part nito. That is negative 1/4. That is negative 1/4. So, magiging negative 3 minus 1 half. Kung nahihirapan kayo, may calculator naman, lubos-lubusin na, no? Negative 3 minus 2/4. Okay, divided by 2. Hmm? That is negative. Check ko nga. Negative. Negative, negative. Tapos, ito ay, kung hindi ako nagkakamali, meron akong mhm, 3x. Check ko nga sa aking ano. Calculator dy over dx. Okay. Tama. I-add ko muna pala. Sorry. Kasi, yan ay ano. Ayan. Lagyan natin ng parenthesis. Okay. Let's check. Tinong connect. Ay, two ano to, sorry. One half, one half. That is, tama ba yung y ko? Ang nakuha ko sa y ko ay negative 3 plus 2, negative 1, o negative 1/4. Tama naman. Tapos, 3 minus 1 half. Yung muna, 3 minus 1 half, or 0.5. Then, divided by 2. Ayun. Ayun, tama. Negative 5 over 4. So, tama yung sagot natin. That is negative 5 over 4. Kasi, guys, no? Kung titignan mo itong mabuti, dito sa algebraic natin, kumbaga sa naka-ano to eh, naka-parenthesis to eh. Diba? So, ngayon, dahil sinabstitute natin, yung lalabas din is negative 3 minus 1 half divided by 2. Ayun. Tama nga. So, tama, no? Nakukuha ng calculator technique. Regardless. Okay? Yan ay gamit ay homogeneous equation. Okay? Sige, clear ko lang ito. Next. Check natin kung anong solution to.